paalala sa ating live dito po sa BN channel. Hindi Friday po tayo alas 3 ng hapon, mga kapart. Okay, Ben, po muna natin mga subscribers natin na laging nakatambay na po dito sa Birada Agila tuwing alas 2 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. Aba partner, nasabi mo na rin lang yung tungkol dyan sa tambay-tambay na yan. Aba, yung iba dyan, yung mga labahin nila at mga sinaing nila, iniiwan nila para lang makinig dito sa Birada Agila. Toko na, partner. Okay, partner, pasadahan na po agad natin itong isa sa mga pag-uusapan natin habang naghihintay po tayo ng ating special guest ngayon. Marami tayong special guest ngayon, partner, VMR. Aba, mukhang punong-puno tayo ngayon, partner. Kakayanin ba na ito natin na isang oras lang? Kaya mo yan, partner. Okay, ito, partner. Recap muna tayo para sa ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay tungkol sa Commission on Appointee na nangyayari po kagahapon. Ano yung partner? Pagdinig ng Commission on Appointee para sa dalawang COMELEC commissioners, ipinagpaliban. Cardima, mariing tumututol sa kumpirmasyon. Shoes taking over your closet? Or Dahil nakakulangan ng oras. Kasabay nito, mariing tinutulan ng Duterte chairperson na si Ronald Cardima ang kumpirmasyon ng dalawang opisyal na aniyay ng bias sa lang party list. Kamanihan Representative Elre Villafuerte ang mosyon ay pagpaliban ang pagdinig. Nagad naman sinang-ayunan ni Senador Risa Hontiveros. Senadora Cynthia Villafuerte, Commission on Appointed Committee on Constitutional Commissions and Officers, itutuloy ang pagdinig sa Hunyo 10, 2025, ganap na alas 11 ng umaga, partner. Ano ang inyong masasabi dito? Bakit na pagpaliban, partner? Ayan partner, ang ating masasabi diyan, ano ba ang naging basihan kung bakit ito ipinagpaliban? Partner, maaari ba natin ito itanong mamaya kung sa ating bisita? Sige partner. Wala pa ba ang ating bisita? Andyan na ba? Andyan na ba yung... Oy, wala pa, partner. Medyo on the way pa, partner. Sige. Alam nyo ho, para sa akin, itong ginawa ni Chairman Cardima ng Duterte nararapat po talaga dahil sa mga kabulastugan na nangyayari sa nakaraang election 2025, partner. Daming budol, partner, doon. Partner, baka naman mapagbintangan dito at baka naman sabihin nila, ikaw yung Chairman Cardima, gumaganti ka lang yata sa amin Hindi kaya ganun, partner? Ano masasabi mo ron? Ambot sa kanya, partner. Alam nyo po, mga kababayan ko, lahat naman ng mga Pilipino ay may karapatan na tutulan yung mga ina-appoint ng gobyerno kung sa tingin ho niya ay hindi pwede at hindi pwede magiging opisyal ng COMELEC. Mantakin mo yung mga overvotes, partner. Napakadami. Saan ang galing yung overvotes, partner? Sabi mo nga kanina, partner, ambot sa langaw. Kung saan galing yon. Alam nyo, partner, pasadahan po muna natin itong mga nangyayari noong nakaraang eleksyon. Ako, partner, sa tanang buhay ko, first time ko nasaksihan na mayroong 18 million overvotes. Aba, partner, di ba? Nang una nga natin nakapanayam dito, itong si Vice Mayor-elect ng Reyna Mercedes, dyan nga po sa Isabela yun, partner, ano? Partner. Aba, mayroon po nga siya mga niraise na mga issue patungkol dyan. Kung kaya't doon, nagkaroon din po siya ng pagkaantala ng kanyang pagkasuspensyon. Pero later on, congratulations sa kanya dahil wala na po, okay na po at naiproklama na nga po itong si Vice Mayor-elect Attorney Harold Respesio. Partner! Palakpakan natin, partner! Palakpakan natin. At partner nga, napakarami ng mga sinabi niya rito at pinakita niya
kung maaring saan ang galing po ito. So, ito talaga nakakapagtaka, partner. Kaya nga, tama-tama yung sinabi mo, partner, at tama-tama ngayon yung ating makakapanayam na mayroon siyang mga siguro, valid na issue kung bakit hindi muna i-appoint or pansamantalang pinagpaliban ang pagpa-appoint dito sa mga dalawang Comelec commissioner, partner. Alam niyo po partner, tama lang kasi sila po mismo kabataan, ba't kabataan? Excited na ako birahin tong kabataan. Actually, wala pa naman si Chairman Cardima kasi makasama natin siya partner, no? Alam niyo po partner, itong Duterte tama lang po talaga yung pagharang diyan sa Commission on Appointee dahil sila ho mismo nakaranas na panggigipit. Mantakin mo partner, binoto po yan ng mahigit 2 milyong mga Pilipino bilang isang kinatawan dyan sa Kongreso. Anong ginawa ho ng mga komisyoner na ito? Hinarang partner. Bakit kaya hinarang partner, Bimar? Ano ang sa tingin mo na dahilan ng Comelec kung bakit hinarang nila ang pag-upo na po ng 3 seats partner ng Duterte? Partner, no? Dadagdagan ko lang yung konting sinabi mo about dyan sa 2 million mahigit. For exactly 2.3 million po yata ang nakuha nila ng Duterte Youth Party List. At partner, dadagdag ko rin na info dyan. Ito pong Duterte Youth Party List ay nag-number 1 po, partner, dito po sa mga men in uniform or mga absentee voting na nagpapakita ito, partner, no? Nagpapakita ito ngayon ng parang, di kaya ito yung mga naging dahilan? Kasi kung tutusin, partner, ang pinaglalaban po ng Duterte Youth Party List ay kamukha po nitong mga paglaban po sa mga terorista, mga impiing terorista. Ito nga pong mga makakaliwang grupo na kalaban po ng ating gobyerno, partner. Ano tingin mo? Anong kalaban ng gobyerno? Mukhang kakampi na partner. Alam mo partner, nakakatakot na itong Pilipinas ngayon. Mantakin mo partner yung mga kumakalaban sa mga teroristang grupong CPP-NPA. Yun na tuloy yung hindi nakakaupo. Anyari, partner? Partner, alam mo, pagka linyahan ka talaga ng mga Duterte, at hindi lang siya kasi linyahan ng mga Duterte, pangalan pa lang yan, Duterte Youth Party List Di ba, partner? Alam mo naman ang nangyari kay Tatay Digong. Oo, partner, mukhang pinipersonal na ho ang lahat ng mga nagmamahal kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mantakin mo binoto ng 2.3 million, partner? Pinagtripan. Hindi yata nila matanggap na itong Duterte Youth Party List, mga partner, ay nanalo na wala mang gastos, partner. Ay, naku, partner, napakalaking bagay yan. Kasi nga po, no, hindi naman lingid sa kaalaman ng buong madla natin na talaga naman itong eleksyon alam nyo na, marami pong mga kumakalat na mga ayuda. Di ba, partner? Anong ayuda? Di man ako nakatanggap yan. Ikaw, partner, nakatanggap ka ba? Same to you, partner. Back to you, guys. Sa ating mga viewers, partner. Speaking mga viewers, total, wala pa naman ating guest, partner. Kasi ang tanong namin, partner, sa mga viewers, nakatanggap ba kayo ng ayuda noong nakaraang eleksyon? Yun ang tanong natin. Sige, mga ka-live viewers, isawsaw nyo na dyan. Ang inyong mga natanggap ng mga ayuda, kung ano man yan, sawsawin nyo na rito. Anong isawsaw, partner? Alam mo, partner, sa tanang buhay ko, di talaga ako nakatanggap ng mga ganyang-ganyang akap, AX tupad. Bahala na yan sa mga supporters ni Tambaluslos. Partner, ito mayroon muna akong babasahin dito. Sabi nga ni Ram, wala daw. Sabi ni Maria Victoria Goder, wala din. Sabi ni Marjorie Kumbista, wala. Anak ng tinapay naman, puro naman kayo wala. Baka naman mga OFW kayo lahat, partner. Alam mo, partner, pasalamatan natin. Speaking of mga OFW, marami na rin pong tumatambay dito sa Birada Aguila, mga OFW na mga subscribers dahil ang tanging nagsasabi lamang ng katotohanan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal ay walang iba kundi ang SMNI lamang. Palakpakan natin ang SMNI. Partner. Siyempre, partner, magpasalamat tayo kay Pastor Apollo Sikibuloy. Di hamak tayong mga political vloggers ay hindi naman ako sikat, partner, kagaya sa'yo. Pero partner, kasi ito si Pastor Kibuloy, hindi naman to basta halong banto na pananalita at pagsisiwalat
ng mga balita at totoong impormasyon katulad na ng SMNI. Ayan nga partner, at saka walang halong kemikal. Ayun. At partner, believe ho ako sa katatagan ng SMNI. Sa kabila ho